Sa loob ng bahay bakasyunan, umaakyat sa mataas na hagdanan si Aling Lota. Yahoo ma'am, I'm coming, pakanta-kanta pa ang matanda. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand the one that you love. Nasa loob ng silid nila ni Marcos si Catherine. Bukod sa ikinandado niyang pinto, ay sinanggahan pa niya ito ng kung ano-anong kagamitan. Sinubukan ni Catherine na itulak ang tokador para isanggarin doon, pero mabigat ito at hindi niya matinag. Narinig niya ang boses ni Aling Lota sa labas ng silid. Ma'am, I know you are there. Please open the door so I can kill you peaceful. Kinatok ng malakas ng matandang babae ang pinto ng kwarto. Come on, ma'am. Kindly open the door. Please, babaeng baog. Please. Halong takot at galit ang nararamdaman ni Catherine. Ano kaya't bigla niyang buksan ang pinto, sabay sa laksak ng kutsilyo sa bastos na bunganga nito. Ang malakas na kasok ni Aling Lota naging bayo. I'm getting mad na ha. Buksan mo na ang pinto at nang mapatay na kita. Masama akong mangalit. Baka imbis naglitan lang kita sa leeg, tadtarin kita ng pinong-pino nitong itakong. Humigpit ang hawak ng matandang babae sa tabak. Ayaw mo talagang buksan ha. At nagpupuyos na pinagtataga nito ang pinto. Gagawin kitang bopis na maanghang. Babae ka. Nang mahulo ni Aling Lota na hindi uubra sa matigas na pinto ang kanyang tabak, ay naghanap ang mga mata nito. Naispatan nito ang fire extinguisher sa dingding. Kaagad nito yung kinuha at ipinukpok sa doorknob ng pinto hanggang sa bumigay. Natutup ni Catherine ang bibig. Pinigilan niya ang mapasigaw. Maya-maya pa ay pinagsisipanan ni Aling Lota ang pinto. Isa-isang bumibigay ang mga gamit na isinangga ni Catherine doon. Naiiyak na sa takot si Catherine. Help me God, help me. Humigpit ang hawak ni Catherine sa puluhan ng kutsilyo. Wala na atang pagpipilian kundi ang lumaban. Napalunok si Catherine. Kutsilyo niya laban sa tabak ni Aling Lota. Hindi kaya parang pagpapakamatay na rin iyon? Basang-basa na ng tilamsik ng dugo ang mukha at katawan ni Mang Dalmas. Nanlalagkit na ito sa dugo. Kung ilang beses na kasing nagtaas baba ang palakol niya hanggang sa magpas siyang tumigil. Daig mo pa ang binakbakang karni Marcos. Anitong pagkuway humalaka. Pandalas na hiniwawi ni Mang Dalmas ang malagong damuhan. Sumiklab ang galit. Demonyong bading, hindi si Marcos to. Isa lang palang asong gala ang kanyang inatado. Napasigaw ng malakas si Mang Dalmas. Nasaan ka na Marcos? May naisip ang matipunong matanda. Marcos, kapag hindi ka lumabas sa pinaglulunggaan mo, papatayin ko ang asawa mo. Walang Marcos na lumabas. Hindi mo siya makikilala. Aataduhin ko siya. Sa isang supot mo nilang siya ilalagay. Kapag inilibing mo siya, wala pa rin. Nagtagi sa mga bagang ni Mang Dalmas. Matigas ka. Sige, pulutin mo lang kung saan-saan. Ang pera-perasong laman ng mahal mong asawa. Malalaki ang hakbang nito habang tinutungo ang gitnang bahay bakasyunan. Nag-aapoy sa galit. Talagang tototohanin niyang banta. Tatadtarin niya ng pinong-pino si Catherine. Ngunit pagkapasok pa lang nito sa gate, ay sinalubong na ito ng malakas na hampas ng malaking bato sa mukha. Malaking batong hawak ni Marcos. Galit na galit si Marcos. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makantiman lang ang asawa ko. Busbus ang dugo sa putok na noon ni Mang Dalmas. Hilong-hilo itong napaatras palabas ng gate. Sinamantala ni Marcos ang pagkakataon. Todo lakas na ipinukol ang malaking bato sa patipunong matanda. Sa pula naman sa mukha si Mang Dalmas. Nabitiwan ang palakol at parang tinibang saging na bumagsak sa lupa. Matagal na nakiramdam si Marcos. Walang kakilos-kilos ang matanda at tila hindi na lumihinga. Lumapit si Marcos. Kung may natitira pang buhay ito, sasairinin niya. Tudurugin niya ang bungo nito, pati ang kaluluwa nito. Yumuko si Marcos para damputin ng malaking bato sa tabi ni Mang Dalmas, pero biglang bumangon ang matipunong matanda, sabay sa lakal sa leeg ni Marcos. Samantala patuloy na tinatagtsakan ni Aling Lota ang pinto sa silid ni Catherine. Humanda ka ma'am, malapit ko nang buksan to. Hanggang sa tuluyan nang bumigay ang mga gamit na nakasangga rito. Bumukas ang pinto sa sunod na tadyak ni Aling Lota. Walang nabuglaw ang Catherine ng matandang babae, anak ng 77 puting tupa. Dismayadong mura nito. Tingnan ni Aling Lota ang closet ni Catherine. Wala. Sa banyo wala rin. Napagtuunan ni Aling Lota ang kama. Napangisi ito. Tiyak na nasa ilalim niyon si Ma'am. Lumapit sa kama si Aling Lota. Bubulagay nito si Catherine. Biglang sinilip ng matandang babae ang ilalang ng kama ni Catherine sabay sigaw ng bulaga. Pero si Aling Lota ang nabulaga. Sinalubong ito ng saksak ng kutsilyo ni Catherine. Sigaw na napaatras si Aling Lota.
nabitiwan ang hawak na tabak. Nagtatatarang sa sakit, nakabaon sa isang mata niya ang kutsilyo. Nagmamadaling gumapang palabas ng kama si Catherine. Desidido na siyang labanan ng matandang babae. Sinugod niya si Aling Lota at binoon pa ang kutsilyong nakatusok sa mata nito. Lumaylay ang mata ng matandang babae. Nagswing sabay sirit ng dugo. Natilamsikan ng dugo ang bibig ni Catherine kaya't gulat siyang napatras. Nagangalit ng galit na galit si Aling Lota. Papatayin kita. Napapitlag si Catherine nang biglang hilahin ng baliw na matanda. Ang nakalaylay nitong eyeball. Sagaba lang ang pagkuway bumuelo si Aling Lota at todo lakas na nilundag si Catherine para dakmain. Mabuti na lamang at mabilis na nakayukod si Catherine. Basag ang bintana. Lumusot daw ng katawan ni Aling Lota. Tumitiling dire-diretsyong nahulog. Natuhog ng matutulis na bakal langgit ang katawan at ang bastos na bunganga ng matandang babae. Lampasan. Mabilis na dumungo sa bintana si Catherine. My God! Kagad siyang nagbawi ng tingin. Hindi niya matagal ang tingnan ang kalunos-nulos na pagkamatay ni Aling Lota. Hindi makawala sa pagkakasakal si Marcos si Mang Dalmas. Animoy nakaipit sa gato ang kanyang leeg. Pahigpit ng pahigpit at sakal ni Mang Dalmas. Mamamatay ka, mamamatay ka. Kinakapos na ng hangin si Marcos. Pakiramdam niya madudurog na ang buto niya sa leeg. Napaihis siya sa hirap at unti-unti nang nagdilim ang paningin. Kasunod yun ay parang kidlat na nagsaling bayan sa ala-ala niya. Ang masasaya at matatamis na sandali nila ni Catherine. Ang kaibig-ibig na mga ngiti ni Catherine na tila agos na naghahanap ng daan patungo sa kasulok-sulukan ng kanyang puso na para bang ang gusto'y doon na tumimo at hindi na matingkal kailanman. Ganun nga siguro kapag mamamatay na at hinihanda na ni Marcos ang sarili. So bago nakalawit ni kamatayan si Marcos ay biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Bumaon sa likod ni Mang Dalmas sa mga bala at nabitiwan nito si Marcos. Si Isagani ang nagpaputok ng baril, kababata at tanod ni Marcos sa kanyang prutasan. Nilingon ni Mang Dalmas si Isagani. Nagbabaga ang mga mata at nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Nak ng pating. Ang mga bala ng caliber 22 ni Isagani ang bumon sa likod ng matipunong matanda ay hindi pa sapat para mautas ito. Sumisingasing na dinampot ni Mang Dalmas ang palakol at sumisigaw na sumugod kay Isagani. Pakialamero ka. Ilang beses na pinaputokan ni Isagani ang katawan ni Mang Dalmas pero bali walang patuloy pa rin ito sa pagsugot. Nagsisirita ng dugo nito sa butas-butas na katawan. Itinaas ni Sagani ang asinta sa kasunod-sunod ulit ng nagpaputok. Tumama lahat sa mukha ni Mang Dalmas sa mga bala. Nakapanghihilakbot, pisak ang mata ng matandang lalaki. Sabog ang ilong at bibig. Labas ang ngipin. Laylay ang gilagid, pero patuloy pa rin sa pagsugot. At si Sagani wala ng kargang bala ang baril at wala ng oras para mag-reload. Heto na si Mang Dalmas. Heto na. Dalawang kamay na itinaas ni Mang Dalmas ang palakol ng kamatayan para sibakin ang ulo ni Isagani. Ngunit hindi na nagawang itagayo ni Mang Dalmas. Humagok ito. Nagsuka ng dugo at hinila ang huling hininga. Lumagabog sa lupang walang buhay na katawan nito. Inalalayan ni Isagani sa pagtayo nang hihina pa rin si Marcos. Maraming salamat Isagani. Aning Marcos, mabuti na lang pala at naisipan ko munang umimik. Ano ba ang nangyayari dito Marcos? Sino ang matandang iyan? Mahabang kwento Isagani. Si Catherine nasaan? Nahimasmasan si Marcos. Si Catherine nga pala. Pinagkulong ko siya sa loob ng bahay. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Patakbong tinungo ni Marcos ang bahay bakasyonan. Catherine Han, sumunod si Sagani. Nahambal ito at napaklos nang makita ang bangkay ni Tatay Selo sa may pintuan. Diyos ko po, ano bang katampalasanan ang nangyari rito? Sunod-sunod na bayo ang ginawa ni Marcos sa pinto. Halos wala wasakin na nito. Han, buksan mo to. Binuksan ni Catherine ang pinto. Maigpit silang nagyakap ni Marcos. Luhaan si Catherine. Salamat, ligtas ka. Tinulungan ako ni Isagani. Ikinuwento ni Catherine kay Marcos ang tungkol kay Aling Lota. Humigpit pang